Hee, ganda. Tapos, Sana all may partner. babait lalaki talaga, oh. Hi everyone! Hello! Welcome back sa ating vlog na naka-hashtag na Happy Anniversary Working Abroad for First Year! Tapos ngayon, of course, meron tayong panibagong guest for today's video. So ngayon, before ko siya i-flash dito sa aking katabi, I want you to introduce guys, this lady, this mommy na hindi siya mukhang mommy kasi alam mukha siyang baby. Sana all. So, hindi ko na papatagalin dahil dumidilim na sa ating background. Welcome kay Janabel! Buka na dito. So, ayan. O, bati ka muna sa ating mga viewers. Hi guys! Ako nga pala si Janabel na maganda. maganda. Oh. So, ayan. Mag-hi ka sa kay Papang tsaka kay baby mo. Hi Pangs! Hi, Hi Pangs. BBMs! Artista na ang inyong mami. So, ayan, Jo, thank you so much sa ano, kahit na mukhang napilitan ka kanina, pero ngayon baka mas gustong-gusto mo na magpatuloy tayo dito sa kalkuhan natin na to. So, yung mukha talaga niya. So, ngayon, Jo, start na natin yung ating kwentuhan, ang ating kamustahan. So, dahil naka-hashtag ano tayo ngayon, first year anniversary natin working abroad, kumusta ang iyong experience for first year? Yung experience ko dito, Dito? happy, syempre, ay, teka lang. Pasensya na kayo kasi hindi ako magaling mag-Tagalog. Okay lang yun, Tagalog. Mas maganda na- nga yan eh. Basta maintindihan ko. Hinihingal ako pag nag-Tagalog, kaya sorry. Okay lang yung language Yung mo. first Go. year ko dito, masaya. Sobrang saya. Nahaluan lang ng Stress. medyo parang anxiety dahil nga nung nagka-problema sa Pinas, yung nanay ko, apektado talaga ako dito. Pero nakalagpas Pero sa awa naman. ni Lord, nalagpasan man. Kasi diba, Yes. naging successful yung operation. Tapos continuous medication na lang si mother. Hi, mother! Palakas ka po! Di mo binati kanina yung mama mo. Tapos ayun, Jo, diba, kwento mo naman ng short, kung ilan na yung anak mo, ilan na yung asawa mo. Dali na. Wala pa akong asawa, jowa pa lang. Jawa pa lang. Oo nga pala, pag after ng contract namin, ni-expect ko na yan magpapakasal na si Jo. Sana matuloy! Abay kaming lahat. Shoutout dun sa dalawang dumaan sa likod namin. Meron akong isang dalaga, teenager Yes, na, kaka-birthday lang. Yes. Siyempre, isa lang yung jowa. Syempre isa lang. Dahil mga loyal tayo eh. Mana tayo sa naghahawak. Kala mo naman, Sana, meron siya. Oo na! Sige na! Sige. Proceed tayo sa ating next question dito. Sino yung mga taong nagmo-motivate sa'yo to keep going working here abroad? Kasi meron pa tayong 2 years. Yung nagmo-motivate sa akin, syempre yung pamilya ko. Kasi kailangan mo trabaho, pambili ng gamot, pangbayad sa gastusin. At syempre, yung number 1, yung goal ko talaga kung bakit nandito ako, yun yung nagmo-motivate sa akin. Dapat makuha ko yun para pwede na ako mag-for good Ano yun? sa Pinas. Ano yun? Yung goal namin mag-asawa na magkaroon kami ng sariling bahay. Pero may lupa na kayo. Malaking achievement na yun. Pagkakakitaan. Diba? Malaking achievement na yun kasi nakapag-start na sila ng kanilang Yes, lupa. within 1 year. Sana all may lupa na, di ba? So, ayan. Siyempre, continuous prayer lang tayo sa bahay on the way. Tsaka sa, pagiging legal ninyong dalawa. So, praying tayo dyan. So, ngayon naman, Jo, dahil naka-second, nakapangalawa na tayong question, ano yung mga naging challenge sa'yo nung, within year, nung first year natin? Ano yung naging challenge sa'yo? Dito. Challenge ko, parang wala naman. Yung naging challenge lang sa akin, yung problema nga, parang nagkaroon ako ng anxiety. Yung mga biglaang balita. Oo, yung biglang masamang balita galing ng Pinas. Pag nababalitaan ko dito,
malaki talaga yung epekto sa akin, yung struggle ko. Yung pagdating naman sa homesick, Video call na lang. hindi pa naman ako na-homesick sa awa ng Diyos. At saka, parang akala ko, sanay ako, pero sanay naman talaga ako. Na, sanay kang ano? Nang malayo. Oo. Pag may problema lang talaga ako bumibigay. Pero nakaka-recover naman. Thank God. So, ayan. Sa ano naman, sa pag ano naman, yung mga katulad natin dito na working abroad din, ano yung pwede mo sa kanilang sa mga may planong mag-work dito, ano yung mga pwede mo sa kanilang i-advise? Base sa experience ko, ako. Kasi diba first time mo? Oh, first time ko din. First time naming lahat. Para sa akin, nung ako kasi hindi pa nakapag-abroad, gustong-gusto ko makapunta ng abroad. Yes. Kasi nasabi ko sa sarili ko, siguro kakayanin ko kasi sanay naman ako sa homesick, ganyan-ganyan. Pero pagdating ng abroad, oo, masaya nga. Pero dito ko talaga nasabi na iba pa rin yung pag malayo ka sa pamilya, kahit nasabihin mong sanay ka, pag may problema talaga, yun yung parang bibigay ka. Yun yung siguro sinasabi nilang dapat matibay ka pag nag-abroad ka, dapat buo daw yung loob mo, ganun yung lagi sinasabi ng mga gustong, yung mga sinasabi yung nung mga dating OFW. Nalalasing na yung ating screen. Okay, so dapat buo ang loob. So halos lahat din kayo, kasi na-interview ko din si Ate Marley tsaka si diba, ganun din yung advice. Pinaka number 1 talaga yan, dapat buo ang loob, dapat matibay yung yung kalooban mo na pag nag-decide ka dapat firm, hindi yung pabara-bara lang, maisipan mo lang kasi ganito yung mga kasama ko pumunta, dapat ako din, yung mga ganon. Pero pagdating naman talaga dito, kahit sabihin mong buo yung loob mo, pagdating kasi dito sa akin pag may problema sa pamilya ko, yung kagaya nung sa nanay ko, parang natibag talaga yung tibay ng loob ko. na-test. Pero 'di ba, sobrang nakaka-proud ka kasi 'di ba, na-handle mo ng maayos dahil na rin sa mga kasama mo dito, lalo na si Ate Eunice na nagiging namin, tripod namin ngayon. Buti na lang, may mga kasama tayo. Yes. So, thank you guys. Always support. So, ayun, kaya kung may mga balak po kayong mag-work dito abroad, kaya be firm po sa inyong decision sa life. So, ayan. At saka mag-ano kayo ng agency para mabilis yung pupunta nyo dito kasi nang nag-direct kami talagang pahirapan. So yun lang, wala kami sa inyong may bibigay na employer or mga reto-reto dito dahil mahirap yung magreto. Mahirap magreto dahil katulad ngayon mga first timer kami tapos na-chepuan namin yung boss namin, medyo alam nyo na. So ayun, so be careful na lang guys sa pagpunta nyo sa abroad kahit saan man. So ayan, thank you and thank you Jo sa mga na-i-share mo. Pero bago mo i-share yung last i-sharing mo. Gusto ko munang mag-encourage kayo to support my channel. Please continue to like and subscribe po sa channel ko dito sa YouTube. Raquel mga po, thank you so much. So going back Jo, dahil madilim na, isa pa tayong interview. Ano yung message mo sa mga sa family mo sa nagmo-motivate sa iyo sa pagpapatuloy mo ng working? Una, sa mga kapatid ko, sa nanay ko. Mention mo yung mga kapatid mo, yung pangalan. Sino? So, isa ko talaga. Number 1, si Bibeng. Hi, si Bibeng. JR Julius. JR Julius. Sino pa? Yung lagi kong sinisermon or sinasabi sa inyo, sana naman sundin nyo. Para hindi kayo magkasakit kasi pag nagkasakit kayo lang din nung makakatulong sa sarili nyo. Correct. Tapos nanay makinig ko. kayo sa ate nyo kasi panganay po si ate. Kaya hayaan, ganyan talaga siya. Lumabas yung pagka-ate. So ayan, sino pa? Tapos sa nanay ko, go mo lang continue mo lang na yung nasimulan mo na, yung diba, naging okay na yung pakiramdam mo. Kasi nga, nakikinig yung nanay ko sa akin. Ako daw yung doktor niya. Tapos, sa partner ko, kay Papang Larry, sabi ko, okay, makinig ka rin sa akin. Tapos, alagaan mong mabuti si Onika mo. Dalaga na yan. Si baby. Ay, hindi na pala baby. Hindi na siya baby. Dalaga na. Tapos MM. Si MM. Sumunod sa mga sinasabi lagi ni Papa mo, tsaka yung sinasabi ko sa'yo palagi. Okay? Yes. O ngayon, meron tayong, dahil tapos ka na mag-message, meron akong challenge within this year, ano yung 5 words na natutunan mo na language ito na wika sa atin? Ahoy! Ahoy means? Hello! Tapos? Ahoy, ahoy! Bye-bye! Tama ba? Bye-bye!
Dobriden. Ay, Nashlidano pala yung goodbye naman yun. Goodbye nga. Pag ahoy-ahoy. Pag ahoy-ahoy, pwede naman bye-bye. Okay. Ciao-ciao, pwede yan. Ciao. Dobriden. Dobriden. Pangatlo, magandang araw. Ano pa? Okay lang, basta words. Oh my gosh. Okay mo lang, te. Nabshiko. Nabshiko. Ano ba yung nabshiko? Taob daw. Dapa. Dapa. Prosim. Prosim. Ano yung prosim? Please. Please. Kasi yung prosim dito, pwedeng kapag may nag-thank you sa'yo. Kasi uso talaga dito yun. Ay, parang prosim. magic word. Parang please, excuse me, parang in general, yun na yun. Tapos kapag may nag-thank you sa'yo, kunyari, dikwimuch, pwede mo sabihin din na prosim. Ganun yung nire-reply nila. So, ayan, nakompleto na. Ang galing naman, nakalima ka na. Pero mamaya, may itatanong ko rin yung kay ate, pero ibang ano naman. So, ayan, thank you so much guys sa inyong pagsama sa amin. And thank you so much, Jo, sa inyong pagpapa-unlock ng iyong time. Sobrang busy po ito. Pinilit ko lang talaga na sumama dito. Kasi mamaya, bukas, maglalamyerda na siya. Dahil, bakasyon na kami, holiday na namin September na. Woo! Never, I see girls and boys. Pasko na. Yes, bukas na guys. So, happy holiday na din sa amin kasi pareho kaming September holiday. So, ayan guys, thank you so much. Don't forget to like and subscribe sa aking channel. Bye! Bye!